Magandang gabi po, Sir El. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Elara. Itong karanasan ko na ito ay nangyari noong ako ay mag-isang nakatira sa sarili kong apartment. Simula nung teenager pa lang ako ay nahiligan ko ng magsulat ng mga nakakatakot na kwento. Ito na ang bumuhay sa akin mag-isa dahil ako po ay galing sa broken family. At ang aking magulang ay parehas ng may sari-sariling pamilya. At ang aking lolo at lola naman ay namayapa na. Nangyari ang mga kababalaghan na naranasan ko noong lumipat ako sa isang maliit na tirahan. Napapalibutan nito ng mga puno. Isang maulan na gabi. Habang ako ay nagsusulat ng kwento sa loob ng aking silid, ay isang malamig na hangin ang dumampi sa aking balat. Ako ay nagtaka dahil ang bentilador ng aking silid ay nakapatay at ang bintana naman ay nakasara. Hindi ko na lamang pinansin at pinagpatuloy ko ang aking pagsusulat. Habang lumalalim ang gabi, hindi ko na namamalayan na ako ay nakakatulog na pala. Nagising na lamang ako nung may naramdaman ako na tila yumakap na hangin sa aking buong katawan. Ako ay tumayo at pinatay lahat ng ilaw sa loob ng aking tinitirahan at nagsimula ng matulog sa aking higaan. Hindi pa man lumalalim ang aking pagtulog ay may narinig ako na nagsalita at tila tinatawag nito ang aking pangalan. Minulat ko ang aking mga mata at hindi ko maigalaw ang aking katawan. Tanging ang naaaninag ko lang ay may nakasilip sa gilid ng aking tenga at bumubulong ito ng Elara, Elara, Elara. Paulit-ulit nitong tinatawag ang aking pangalan. Dahilan upang magtayuan ang aking balahibo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noong oras na yon. Napapikit na lamang ako at nanalangin. Napamulat na lang ako nung naramdaman ko na wala na ang boses. At doon ay nagalaw ko na ang aking mga katawan. Dali-dali kong binuksan ang ilaw ng aking kwarto at wala naman akong nakita. Inisip ko na lamang na ito ay isang bangungot dahil na rin siguro sa pagsusulat ko ng mga nakakatakot na kwento. Ngunit hindi ko makakalimutan ang mga araw na yun. Kinabukasan, napag-isip-isip kong dumalaw sa bahay ng aking kaibigan at doon ay kinuwento ko lahat ng nangyari sa akin nung gabing yun. Maya-maya ay hindi ko na namamalayan na lumalalim na pala ang gabi. Agad naman akong nagpaalam sa kaibigan ko na mauna na dahil lumalalim na nga ang gabi. Nang makauwi ako sa aking tirahan at nang buksan ko ang pinto, ay bumungad sa akin ang hugis na tao na nakatayo at nakatitig sa akin habang nanlilisik ang mga mata. Tinawag ang aking pangalan. Dali-dali kong binuksan ang ilaw ng aking tirahan at pagkalingon ko ay wala namang nandoon. Inisip ko na lamang na guni-guni ko lang ito at dali-dali na rin akong pumasok sa loob ng aking kwarto at natulog. Sa kalagitnaan ng gabi ay tila parang may gumising sa akin na hindi ko alam. Bumangon ako at lumabas ng aking kwarto upang uminom ng tubig. Habang sinasalinan ko pa lang ng tubig ang aking baso, ay may narinig akong isang halakhak sa aking tenga at tinawag ang aking pangalan. Malaki ang boses nito na nakakakilabot. Nagsitayuan ang aking mga balahibo. Noong lumingon ako at may nakita akong isang itim na lalaki na nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa akin. 2 kilometro ang pagitan sa akin at nakatayo. Kinusot ko ang aking mga mata. Inisip ko na imahinasyon ko lamang ito at ako ay nagkamali. Pagmulat muli ng aking mga mata, nandoon pa din siya, ngunit mas malapit na siya sa akin. Nakangisi sa akin at may sinasabing mga salita na hindi ko maintindihan. "Sino ka?" tanong ko habang nanginginig ang aking boses sa takot. Ang tanging naiintindihan ko lang sa mga sinasabi niya ay ang aking pangalan. Hindi ko alam ang aking gagawin at nanigas lamang ako sa aking kinatatayuan.
Habang pinagpapawisan ako ng malamig, ito ay yumuko at paunti-unting gumapang sa akin. Nakita ko na sobrang haba ng mga braso nito at binti. Kulay itim ang buong katawan at meron nitong nakakakilabot ng ngiti na hindi ko may paliwanag. Ang mga mata nito ay nanlilisik na nakatingin sa akin. Sa sobrang takot ay nandilim ang aking paningin at hindi ko na alam ang sunod na nangyari. Nagising na lamang ako sa ospital at kinuwento ko sa aking kaibigan ang mga nangyari. Nagulat siya at mayroon siyang sinabi sa akin. Tinatawagan niya daw ako dahil kalimutan ko sa kanila ang libro na aking sinusulatan ng mga kwento. Hindi daw ako sumasagot at napagpasyahan niyang puntahan na lamang ako. Kinabukasan ng umaga, pagkarating niya kinaumagahan, ay nadatnan niya akong nakahandusay sa kusina. Bukas ang aking mata at tila may binubulong daw ako na hindi na maintindihan. Kaya napagpasyahan niya na dalhin ako sa malapit na ospital. At doon ay bumalik ako sa aking sarili at nagkaroon na ng malay. Simula nun ay napagpasyahan kong lisanin ang aking tirahan upang maiwasan na din at hindi na maulit muli ang mga nakakatakot na karanasan. Ngunit hindi na rin ako nakatulog ng mahimbing sapagkat palagi kong nararamdaman na parang may nakamasid sa akin na hindi ko nakikita. Ngunit wala na din akong naririnig na boses na tumatawag sa aking pangalan.